Bastos, gago, barumbado, mamamatay tao. Yan yung bansag sa'yo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan, sapagkat ang mga kilala naming mga lider ay formal at desente kung humarap sa mamamayan, subalit sadyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatanging pangulo na bumastos sa mga pari at simbahan. Kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Marami ang galit sa'yo dahil kampun ka raw ng kadiliman, ngunit ang hindi nila maintindihan na ang minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganid sa kapangyarihan, ibang-iba sa tunay at dakilang Diyos na sinasamba ng karamihan. Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit labis kaming nagpapasalamat sa nagsusumigaw mong mga gawa. Oo, minsan hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis kang minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ikaw lang naman kasi yung bastos na nagmulat sa aming mga mata, ang naglantad ng mga kasinungalingan at pang-aabuso ng media, ang sinasabi nilang gago pero siya rin pumuksa sa mga iligal na droga, ang naglinis at tumapos ng problema hinggil sa tanimbala, ang barumbado na nagpahina sa puwersa ng mga terorista, ang patulog-tulog lang daw pero maraming naipatayong infrastruktura, at ang sinasabi nilang tamad na presidente pero kay raming nagawa sa gitna ng pandemya. Ikaw yung bastos pero malaki ang respeto sa kalikasan. Sa pagpapalinis ng Boracay at Manila Bay ay paulit-ulit ka naming pasasalamatan. Ikaw yung sinasabing mamamatay tao, ngunit magandang bukas ng kabataan ang ipinaglalaban. Marami man ang galit dahil wala ka raw pakialam sa karapatang pantao. Oo, karapatan ng mga kriminal na napapatay ng mga pulis at sundalo dahil para sa'yo, mas mahalaga ang buhay ng bawat inosenteng Pilipino. Kapag may napapatay ng mga kriminal at terorista sa bakbakan, ang iyong mga kritiko ay nagsisilabasan, gumagawa ng ingay sa social media at nagpoprotesta sa mga daan. Pero kay sakit sa pakiramdam, natikom ang kanilang mga bibig kapag ang napapatay ay ang mga pulis at kasundaluhan. Ikaw lang yung leader na may pakialam, ang pangulo na nagpakita ng pagmamahal sa mga sundalo at mga kapulisan, ang nagbigay ng malasakit sa mga Pilipinong nag-ibang bayan, ang presidente na tumugon sa hinagpis ng mga magulang, ang nagbigay daan sa pagsuko ng libu-libong mga terorista, at ang nagsilbing tulay sa pagbabagong buhay ng mga kabataang nalulung sa iligal na droga. Hindi sapat ang ilang taon mong panunungkulan, itinaas mo ang pamantayan ng isang lider na dapat ay humahawak sa pinakamataas na kapangyarihan. Pero sabi nga nila na mas mabuti na yung nabigyan mo kami ng kahit 6 na taon kaysa sa hindi man lang kami nabigyan ng kahit konting pagkakataon. Ang pagsaludo sa iyo ay hindi sinyalis ng pagiging isang panatiko. Masama bang purihin ka at pasalamatan sa pagiging isang mahusay na pangulo dahil sa kabila ng mga walang kabuluhang mga kritisismo at sa pilit na pagpapabagsak sa iyo ng mga oligarko, wala kang ibang kakampi kundi kaming mga Pilipino. Hindi kami handa sa pag-alis mo sa pamahalaan, ngunit wala kaming magagawa kundi harapin ang masakit na katotohanan. Magwawakas man ang iyong panunungkulan at babalik ka man sa pagiging isang sibilyan, mag-iiwan ka naman ng katiyakan sa aming mga puso't isipan. At iyon ay ang katotohanang isa ka sa pinakamagandang nangyari sa ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng iyong termino at sa nalalapit na pagbaba mo sa palasyo, nais ko lang iparating sa iyo mula sa akin kasama ng milyon-milyong mga Pilipino. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo.